at hindi kumakain ng tinapay ng katama. Napakaganda pong verse nito na kung saan ay nagpapakita ng isang description kung paano ang kahalagahan ng isang mabuting ina upang hubugin ang kanyang pamilya. Okay? Kung makikita mo yung nanay mo palamura, talagang pati ikaw magmumura ka rin. Pero subukan mo ang nanay mo, makita mo may takot sa Diyos. Lahat ng ituturo ng ina sa kanyang anak ay magiging gabay niya sa buhay niya. Ang Kawikaan 31 po ay kung saan ay pinapakita rito na kung saan ang faithful mother who fears the Lord and leads her family with love and wisdom. Ito po mula dun sa una, pagka ito po ibabasahin ninyo, ay nauukol dun sa mga inang may takot, may pagmamahal, godly mothers. Dinidescribe dito kung paanong maging isa kang mabuting ina para sa iyong pamilya. Ang ina daw po, baligtad ako. Ang ina ay dangal ng tahanan. Sinasabi po dito, bago yung pagpapala. Kadalasan, kung ano yung nakikita natin sa ating mga ina, tinuturo sa atin, yun ang makikita sa kanyang mga anak. Kawikaan 31, kung siyang sinasabi, ang ina ay dangal ng tahanan, ang ina ay isang pagpapala mula sa Diyos. Kaya kayo kung may buhay pa ang ina nyo o kahit patay na, bigyan nyo ng panahong pasalamatan ang mga nanay niyo na may mataas na faith at itinuturo sa inyo ito. Salamatan natin ang Diyos para sa mga inang may mga pananampalataya na nagtatanim ng binhi sa kanyang mga pamilya. Siya ang ina na kung saan ay patuloy na nag-nurture or nagpapalago, patuloy na tinitignan ang kabutihan ng kanyang mga mahal sa buhay. Kaya napakabigat ng role ng isang magulang. Ganyan din naman ng isang ama. Pero given na yun eh. Given na kung saan malapit ang puso ng ng anak sa kanyang ina. Dahil sa napakabigat na responsibilidad na inatang ng Panginoon natin sa mga ina. Kung kaya't dapat lamang silang bigyan ng sapat na pagmamahal, palitan ang kanilang paniniwala. Kaya yung sinasabi nating Mother's Day ay hindi dapat every second Sunday of the month yan. Dapat every day, every moment, every time. Pag naalala nyo yung kahalagahan ng magulang natin, kahit tayo matatanda na, may matanda ng magulang natin, ina natin, huwag niyong kalimutang pasalamatan. Huwag niyong hayaan na yung oras na pwede niyong ibigay at ipaglingkod sa kanila ay ipagkait pa ninyo. Maiksi lang ang buhay. Kaya kung ikaw ay pinalaki ng isang mapagmahal na ina, purihin natin ang ating Panginoon. Dahil kung sino ka ngayon at kung ano ka ngayon, dahil yaan kung sino ang iyong ina. At ang iyong ina na yan ay dahil sa patnubay ng Panginoon. Kaya kung may pagkakataon kayo, yakapin nyo, pasalamatan nyo. Mamaya, kayo naman ang mag-blowout sa nanay nyo. Hindi yung mula bata, nanay nyo gumagastos. Kung may trabaho ka, bigyan mo ng lagi ng pera. Tama po ba yun? Kahit hindi humihingi na ang nanay nyo, kahit hindi humihingi nanay nyo, bigyan nyo yan.
pampasaya ng puso ng isang ina. Biro lang po yan. Kaya sa ating pagse-celebrate ng ating Mother's Day for today, okay, tingnan natin yung halimbawa ng binigay ng mga greatest mother in the Bible. Tingnan natin yung contribution din ng ating mga ina sa buhay natin ito. Sa mga ina at lalo doon sa mga magiging ina. Okay. At kung ikaw ay isang ina, alalahanin mo na ikaw ay isang mahalagang plano ng Diyos na ibinigay sa mundong ito para sa iyong pamilya. Kaya minsan, huwag kang magagalit, no? Minsan, nagdadamdam tayo pagka ang ina ay hindi napapa... Eh. Para po dun sa mga ina, nais kong iwan ng isang mensahe na kung saan maaaring kayong mga ina ay hindi nyo agad nakikita ang bunga ng inyong mga pagpapagal araw-araw sa pagbibigay ng pagmamahal, pagkalinga sa inyong mga anak, ngunit ito ay nakikita ng Diyos. Ang inyong pananampalataya, ang inyong mga panalangin at ang inyong mga pagmamahal sa inyong mga anak, may kahalagahan ito at hanggang sa walang hanggan. Ito ay binibigyan ng parang ng Diyos. Kaya minsan hindi natin na-appreciate, pero lahat ng ginagawa ng ating mga ina na kabutihan sa kanyang pamilya, mayroong itong magandang itinutulot. Okay. Bilang pangwakas po, nais kong iwanan ang Hebreo sa Isjis. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Yun po ang nakasaad sa Hebreo para sa mga ina. Na ang ibig sabihin, lahat ng kabutihan na nanggagaling na ito, na ginagawa ng ina sa mata ng Diyos, kapag ito ay tinutupad ng mga ina sa eternity, ay binibigyang karangalan at parangal. Kaya ito na yung pagkakataon sa mga kabataan, sa lahat ng mga anak, huwag po nating hayaan na hindi natin maipahayag ang ating pagmamahal sa ating mga ina dahil mismo ang banal na kasulatan ay nagtataas sa kalagayan ng ating mga ina bilang pagpapahalaga at pagmamahal. Kaya ikaw, pagka ikaw ay naging salbahing anak, tandaan mo ang buhay mo'y mapapariwara. Paalala lamang ito sa ating mga anak. Bigyan natin ng papuri, pasasalamat, pagpupugay sa kahalagahan at importansya sa kabutihan na pinagkaloob ng ating mga ina sa ating mga buhay. Sana ay mag-iwan tayo kung bakit ang isang ina ay mahalaga sa ating mga Kristiyano. Gandang umaga po. Thank you, Brother Nelson, for the lesson that you shared to us. Tayo po'y dadako mga kapatid sa susunod na bahagi ng ating pagkakatipon. Ang pag-alala sa kamatayan ng ating Panginoon. Atin pong buksan ang ating mga himnaryo at ating awitin ang number 309 bilang paghanda po sa ating gawaing pag-alala sa kamatayan ng Panginoon. 309.
on the cross of Calvary. Kung inyo po nakita atin pong awit. On the cross of Calvary, Jesus died for thee and me. 309. On the cross, ready, sing. On the cross of Calvary, Jesus died for thee and me. There he shed his precious blood, that from sin we might be free. Oh, the cleansing stream that flowed, and it washes white as snow. It